Ang laruan ng pag-ibig, maikling kakaibang love story, noong grade 1 pa lamang si Lia, payat, maikli ang buhok at mahiyain, ay palagi na niyang kasama sa paglalaro si Gio, isang masigla at makulit na batang lalaki, magkapit-bahay sila, magkasama sa eskwela, at halos araw-araw ay magkalaro sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran ni Gio. Lia, kapag lumaki tayo, best friends pa rin tayo, ha? Biro ni Gio habang pinupulupot ang goma ng trumpo. Oo naman, Gio, tawa ni Lia habang inaayos ang pigtails niya, ngunit isang araw, may dumating na balita, kailangan ng lumipat ng pamilya ni Lia sa ibang bansa. Sa maliit na kahon ng laruan, may iniabot si Lia kay Gio, isang maliit na figure ng prinsesa na paborito nilang laruan noon, para hindi mo ko makalimutan. Sabi ni Lia, pinipilit huwag umiyak, pinisil ni Gio ang laruan at mahigpit na niyakap si Lia. Hintayin kita, babalik ka, pangako mo yan. At sa pag-alis ni Lia, naiwan si Gio sa Pilipinas na puno ng lungkot ngunit may hawak na pangako at laruan na naging simbolo ng kanilang pagkabata. Lumipas ang maraming taon, si Lia, lumaki sa ibang bansa, naging isang matagumpay na graphic designer, samantala, si Gio ay naging isang gwapo at abala na entrepreneur sa kanilang bayan. Hindi na sila nagkaroon ng contact, wala ng tawag, wala ng sulat, ngunit sa isang kahon sa kanyang silid, nakatago pa rin ang prinsesang laruan. Ang pagbabalik ni Lia sa Pinas. Isang gabi ng Pasko, bumalik si Lia sa Pilipinas upang dalawin ang kanilang lumang bahay. Naglakad siya sa lumang kalsada kung saan sila madalas maglaro noon. Nagkataon, may isang Christmas bazaar sa plaza, at doon nagkita ang mga mata nila, pero hindi nila agad nakilala ang isa't isa. Si Gio, ngayon ay matangkad, makisig, nakasuot ng polo at abala sa pag-aasikaso ng food stall. Si Lia, ngayon ay napakaganda na, mahaba ang buhok at napaka-elegante. Nagugutom ka po ba, miss? Tanong ni Gio na may ngiti, hindi alam na siya pala ang kanyang kababata. Ngumiti si Lia at order ng inihaw na mais, habang tinatitigan ang mga mata ng binata na parang pamilyar. Ang bait mo sa customer, ha, pabirong sabi ni Lia. Trabaho po ito sagot ni Gio sabay tawa, pero may kakaibang kuryente sa kanilang titigan. Lumipas ang ilang araw, muli silang nagkita sa isang reunion ng elementary. Sa mesa, nagkakatuwaan at nagkukwentuhan. May lumapit na isang magandang babae kay Gio. Tinawag siya, Gio. Tera na, napakunot ang noo ni Lia. Sino yun, girlfriend? Bakit parang kumikirot ang puso niya? Samantala, napansin ni Gio na si Lia ay kausap ang isang lumapit na lalaki, isang kababatang kapitbahay nila noon, at siya naman ang nakaramdam ng selos. Habang tinititigan ni Gio si Lia mula sa malayo, biglang nahulog mula sa bag ni Lia ang isang maliit na figure. Pinulot niya yon, isang figure ng prinsesa. Tumigil ang mundo ni Gio. Lia, mahina niyang tawag, napalingon si Lia. Ha? Paano mo? Ikaw yung nangako na babalik? Hindi mapigilan ni Lia ang luhang tumulo sa pisngi niya. Nilapitan siya ni Gio, mahigpit na niyakap, parang ayaw na siyang makawala.